Hindi patas ang ginagawang pamamaraan ng International Criminal Court o ICC sa pagiging hukom nito. Kung kaya't tinawag ito ng isang geopolitical analyst na double standard. Narito ang balita ni Verhil Parba. Pero alam po ninyo ang ICC, kilalang-kilala sa double standard po nito. Isang standard para sa mga puti, isang standard para sa mga kayumangge, mga itim, mga Afrikano, mga Global South, mga Asyano. Anong standard po yun? Pagkaputi, iwas pusoy, iwas huli. Netanyahu, Putin, hindi nila magawa ng anumang klaseng parahan dahil kahit na inindict na po ng ICC. Pero katakot-takot ang bilang ng mga itim galing sa Africa, 30 ata na inindict po dyan, mahigit pa po. And of course, si Presidente Duterte na kayumangge. Ito ang naging pahayag ng isang geopolitical analyst na si Herman Chu Laurel kaugnay sa ginagawa ng International Criminal Court o ICC bilang hukuman. Mas pinapaboran pa niya ng ICC ang mga puting lahi kaysa mga kayumanggi o mga Asyano, lalong-lalo na ang mga Afrikano. At patunay niya dito ang ginagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kahit walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas ay itinuloy pa rin ang pag-aresto sa dating Pangulo. Bukod sa pagiging double standard, sinabi ni Laurel na kontrolado umano ang ICC ng pera ng Europa. Kaya po ang ICC natatawag na International Caucasian Court. Caucasian meaning puti. O kuminsan ang tawag din ay International Colonial Court. Kasi mga Europeanong kolonyalista ang may control po niyan. At marami akong pag-aralan po, research ko po, na talagang kontrolado ng pera ng European Union. Yung pinagmamalaki ni Remulla na 120 countries daw nakasama po dyan sa ICC, International Colonial Court. Ang totoo, halos 50 ng mga bansa po dyan sa ICC ay mga Europeano, mga kolonyalista nga. Ang kalahati naman, kalahating 50 ay mga Afrikano at mga maliliit na bansa na maraming mga nakataling mga tanikala sa Europa na pera, ekonomiya, trading and so on. Kaya po sila ay parang mga vassal states. Samantala, nang tanungin naman si Laurel sakaling hihingi ng asylum si Duterte sa bansang China, ay walang atubili umano itong tatanggapin dahilan sa injustice na naranasan ng dating Pangulo. Kwalipikado po kasi po talagang napakalinaw po ang persecution na ginagawa kay Presidente Duterte. Maliwanag ang kawalan ng due process, at suppression, repression ng kanyang rights. So I think immediately po aakapin po ng China at mabibigyan ng pagkakanlong si Presidente Duterte doon para maprotektahan po. Pero nauna nang itinanggi ng bansang China na humingi umano si dating Pangulong Duterte ng asylum taliwas sa mga kumakalat na balita. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News.